May nag-message sa akin kamakailan, isang lalaki na akala niya nasa perpektong relasyon siya. Loyal daw ang girlfriend, walang drama, maayos ang lahat, hanggang sa isang maliit na bagay ang napansin niya komento ng isang co-worker sa mga post ng girlfriend niya. Tinawanan lang ito ng babae. Sabi niya, kaibigan lang sa trabaho. Pagkatapos nyon, bigla siyang naging mas sweet, mas malambing, mas maraming regalo, mas maraming I love you. Pero sa likod ng matatamis na salita, may mas malamig na totoo, iyon ay cover up. Isang gabi, girls night out daw. Biglang namatay ang phone. Kinaumagahan na umuwi, nakangiti, may bit-bit na kape, at sabing, nakitulog lang ako sa kaibigan. Hanggang sa may kaibigang nakasalita ng hindi sinasadya, may lalaking masyadong malapit sa kanya sa trabaho. Doon niya naunawaan ang katotohanan. Hindi ito aksidente, hindi ito padalos-dalos, ito ay planadong pagtataksil. At dito papasok ang stoic na paglapit, hindi para magiganti, kundi para mamulat, maging kalma at makita ang mga senyales ng hindi dinadala ng emosyon. Dahil sa stoicism, hindi natin kailangang mabasag, kailangan lang nating matauhan, tumayo at piliing pahalagahan ang sarili. Maraming lalaki ang mababait, tapat at seryosong nagmamahal, pero sila rin ang madalas na naluloko, hindi dahil mahina sila, kundi dahil sila ang mga taong marunong magtiwala. At sa mundong ito, may mga babaeng bihasa, hindi lang sa pagtataksil, kundi sa pagtago nito. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ang video na ito. Pag-uusapan natin ang psychological tricks na ginagamit, ang behavioral tactics na inuulit-ulit, at kung paano nila na itatago ang cheating kahit nasa harap mo na ang senyalis. Hindi ito tungkol sa pagka-paranoid. Hindi rin ito para ituro sa iyo kung paano maghigante. Ito ay para sa kalinawan. Ipapakita ko sa iyo paano nila nililihis ang emosyon, paano nila minamanipula ang routine, paano nila ginagamit ang social media bilang maskara, at kung anong mga senyalis ang hindi mo dapat balewalain. Sa stoic na pag-iisip, hindi tayo tatakbo dahil sa takot at hindi rin tayo bubulag sa sakit. Matututo tayong obserbahan, manatiling kalmado at pahalagahan ang sarili higit sa attachment. Dahil minsan, ang pinaka makapangyarihang kilos ay hindi ang paghabol, kundi ang pagising sa katotohanan. Trick number 1 in emotional misdirection. Karamihan sa lalaki ay may iisang paniniwala. Kapag puno ng lambing at affection ang babae, ibig sabihin tapat siya. Affection equals honesty. Pero dito madalas nalilito ang marami. Dahil kapag ang ilang babae ay nag-cheat, sila mismo ang nagiging pinaka-sweet. Biglang may effort, biglang may regalo, biglang may mga I love you na sunod-sunod, mas malambing, mas maalaga, mas parang ideal girlfriend kaysa dati. Pero hindi dahil mas mahal ka niya, kundi dahil may tinatakpan siya. Ito ang tinatawag na overcompensating. Ginagamit ang sobrang sweetness para patahimikin ang konsensya at para ibaba ang guard mo. Kapag komportable ka, hindi ka magtatanong. Kapag masaya ka, hindi ka magdududa, at iyan mismo ang gusto niya. May isang mahalagang clue, ang lambing ay hindi unti-unti, biglaan, hindi natural, kundi strategic. Pinakamadalas itong mangyari pagkatapos ng paglayo niya sa'yo mga gabing hindi siya makontak, overtime, girls night, or late na uwi, o pagkatapos ng matinding away. Parang bigla kayong nagbabalikan. Pero sa totoo lang, pinapakalma ka lang. Dito papasok ang stoic strategy. Huwag malunod sa emosyon. Huwag din magpaka-paranoid. Obserbahan ang timing, hindi lang ang lambing. Dahil tunay na pagmamahal ay pare-pareho at totoo. Ang peke, kadalasan dumarating bigla at may itinatago. Trick number 2,
the best friend shield. Ito ang isa sa pinakakaraniwang taktika. Ipapakilala niya ang ibang lalaki bilang walang mali siya. Sasabihin niya, kaibigan ko lang yan, para ko na siyang kuya. OA ka naman ang seloso mo. Hindi lang siya nagkwento, tinitrain ka niya na huwag nang magtanong tungkol sa lalaking iyon. Unti-unti, nasasanay kang tingnan ang presensya niya bilang normal at safe. Doon, nagsisimula ang tunay na panganib. Dahan-dahan, napupunta sa lalaking iyon ang mga bagay na dati sa'yo lamang. Siya na ang pinagbubuhusan ng sama ng loob. Siya ang nakakaalam ng problema niya. Siya ang kausap kapag may hinaing, lungkot o galit. At mula sa simpleng kwentuhan, nabubuo ang emotional intimacy. Hindi halata, walang iskandal, pero may unti-unting paglipat ng puso. Ano ang mga red flag kapag biglang naging defensive siya kapag nabanggit ang pangalan ng lalaking iyon? Kapag biglang tinatago ang phone pag nagte-text sila, kapag ikinukumpara ka niya sa kanya, siya kasi nakikinig. Siya, naiintindihan ako. Hindi mahalaga kung tawag niya ay friend, co-worker, or parang kuya. Hindi sa label nagtatago ang katotohanan, nasa energy nilang dalawa. Sa stoic na pananaw, hindi natin hahabulin o magwawala. Ang gagawin mo ay simple. Panoorin ang pattern, dahil kapag mas marami nang napupunta sa ibang lalaki ang emosyon niya kaysa sayo, ang katawan man ay nasayo pa, pero ang puso lumilipat na. Trick number 3, routine manipulation. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki naluloko ng hindi namamalayan. Hindi niya binabago ang routine. Pareho pa rin ang oras ng trabaho, pareho pa rin ang gym schedule, pareho pa rin ang girls' night kada linggo. Lahat mukhang normal, at dahil normal, hindi ka nagdududa. Pero naroon ang tunay na taktika. Hindi niya binabago ang buong araw. Ang binabago niya ay maliit na detalye sa loob ng araw. Biglang late daw siya after work, humahaba ang klase o training, kailangan niya ng me time para mag-unwind. Sa papel, tama lahat. Sa pakiramdam mo, may mali. Diyan lumalabas ang tinatawag na micro-inconsistencies. Hindi nagtutugma ang kwento at oras, may bahaging nakalimutan niyang ikwento. Iba ang sinabi kahapon sa sinabi ngayon, may kulang sa paliwanag pero ayaw niyang pag-usapan. Hindi dramatic, hindi obvious, pero ramdam. Dahil ang strategy ay simple, itago ang pagtataksil sa loob ng normal na routine. Walang malaking pagbabago na mahuhuli mo. Ang ginagawa niya ay repurpose, ginagamit ang dati ng schedule para sa ibang tao. Sa stoic na approach, hindi ka sasabog o kung magpapadala sa selos. Ang gagawin mo, pansinin ang alignment, hindi ang script. Kapag ang kwento ay maganda, pero ang timing ay hindi makatotohanan, huwag mong maliitin ang instinct mo, dahil minsan ang katahimikan ng routine ay siya mismong takip ng katotohanan. Trick number 4, the guilt flip. Bago mo pa siya harapin, uunahan ka na niya. Bago mo pa masabi na may napapansin kang mali, siya na ang maninisi. Bigla niyang sasabihin, parang ang layo mo na sa akin. Parang nagbago ka na. Minsan iniisip ko, baka may iba ka. At dito pumapasok ang psychological trap. Imbes na tanungin mo kung bakit siya naging iba, mapipilitan kang ipagtanggol ang sarili mo. Magpapaliwanag ka, mangangatwiran ka. At habang busy kang linisin ang pangalan mo, siya naman tuloy sa lihim na ginagawa. Ito ang tinatawag na guilt flip. Ginagawang ikaw ang may problema para tumigil ka sa pag-question sa kanya. Minsan, hindi siya sumisigaw. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng drama at emosyon. I feel unloved. Hindi mo na ako pinapansin. Ito na ba talaga tayo? Mukhang vulnerability, pero sa likod nito ay emotional blackmail.
May isa pang mas malalim na dahilan. Ginagamit niya ito para ma-justify ang cheating. Kapag nakumbinsi niyang nasaktan siya o napabayaan, mas madali para sa kanya na sabihin sa sarili, kaya ko nagawa, kasalanan niya rin. Sa stoic mindset, hindi tayo papasok sa gulo ng akusasyon, huminto, manood, panoorin ang kilos, hindi ang drama. Kapag ikaw ang palaging sinisisi, ikaw ang palaging nagso-sorry, pero siya ang nagbabago ng pattern. Hindi iyon introspection, iyon ay cover-up. Trick number 5, social media sleight of hand. May mga manloloko na hindi nawawala sa social media. Sa totoo lang, mas nagiging active pa nga. Hindi sila biglang nagde-delete. Ang ginagawa nila, maingat silang nagko-curate ng imahe, nagpo-post ng masayang couple pics, sweet captions, at mukhang perfect relationship. Malinis ang public profile, walang bahid ng gulo, walang kahina-hinala. Para sa mundo, sila ang number relationship goals. Pero, tandaan mo ito, ang tunay na pagtataksil, bihirang makita sa public post. Nangyayari ito sa private stories, close friends list, alt accounts, disappearing messages, at mga chat na auto-delete. Iba ang pinapakita sa publiko, iba ang ginagawa sa pribado. Ano ang mga pulang bandila? Kapag sobrang perpekto at halatang curated ang online life, bigla siyang uminog. Mula sa maingay sa biglang tahimik may, biglang new top likers o iisang taong laging naroon, naging obsessed siya sa phone privacy. Laging naka-face down, may bagong lock, biglang ayaw magpahiram. Lesson, hindi lahat ng masayang ipinapakita online ay totoo. Minsan, mas maraming sikreto ang mga profile na sobrang perpekto. Trick number 6, emotional replacement. Kadalasan, ang pagtataksil ay hindi nagsisimula sa katawan. Nagsisimula ito sa emosyon. Unti-unti siyang nagbubukas sa ibang lalaki. Doon siya nagrarant, doon siya nagkukwento, doon siya humihingi ng comfort. At bago mo pa mapansin, ang emotional intimacy na dapat ay sa'yo, sa iba na napupunta. O present pa rin siya sa tabi mo, pero emosyonal, wala na. Mapapansin mo, kasama mo siya, pero parang malayo. Ang isip iba, ang tawa niya, parang may bagong pinanggagalingan. Nang saya nagiging generic. Ang lambing, parang wala ng lalim, wala ng tunay na init. May mga kwento siyang itinatago at may mga emosyong hindi na ikaw ang nakakaalam. Kapag nangyari na ang emotional replacement, may delikadong susunod na stage. Kapag napalitan ka na sa puso at isip, kadalasan nawawala ang guilt. At kapag nawala ang guilt, mas madaling sumunod ang physical cheating. Ito ang masakit na totoo. Madalas nauubos muna ang koneksyon sa loob bago masira ang relasyon sa labas. Kaya bantayan mo hindi lang kung sino ang kasama niya, kundi kung kanino siya totoong nagbubukas ng sarili. Trick number 7, the good girl persona. Isa ito sa pinakamalakas na taktika, hindi pagtatago ng ginawa, kundi pagtatayo ng imahe. Gumagawa siya ng persona na good girl. Yung tipong loyal, moral, galit sa manluloko, laging may linya na hindi ko kaya yan, niloko na ako dati. Dito pumapasok ang psychological shield. I would never do that. At dahil paulit-ulit mo itong naririnig, unti-unti kang napapaniwala. Hindi dahil wala talagang nangyayari, kundi dahil maayos ang pagkakagawa ng image. Ginagamit din niya ang reputasyon bilang armor. Kapag nagtanong ka, sasabihin niya, so wala kang tiwala sa akin? You really think I'd cheat? Hindi mo na ako kilala. At bigla, ikaw na ang may kasalanan. Hindi na issue ang ginagawa niya, issue na ngayon ang pagtitiwala mo. Dito nagiging weapon ang guilt. Napapaisip ka tuloy, ako ba talaga ang problema? Ako ba ang paranoid? Pero tandaan mo, may pagkakaiba sa mukhang faithful at talagang faithful. Ang goal ng good girl persona
ay simple, hindi para maging tapat, kundi para magmukhang tapat kahit hindi na. Ito ang pinakapuso ng mensahe, huwag kang mabigani sa salita, huwag kang bulag sa imahe, huwag kang malinlang ng reputasyon, kahit sino kayang magsabi ng I'm loyal. Kahit sino kayang mag-post ng sweet na pictures, kahit sino kayang gumawa ng mabuting muka sa harap ng iba. Pero ang stoic na lalaki, hindi lang nakikinig nanonood. Tingnan mo ang pattern ng kilos, consistency ng gawa. Paano siya kumilos kapag walang nakakakita? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kapag tinanong mo? Dahil dito lumalabas ang totoo, hindi sa salita, kundi sa ugali na inuulit. Ang karakter ng tao hindi nasusukat sa itsura niya sa publiko, kundi sa ginagawa niya kapag pribado. Kaya tandaan mo, ang tunay na karunungan ay hindi pagiging seloso, kundi pagiging mapagmasid, kalmado at hindi madaling malinlang. Alam kong mabigat ang topic na ito. Hindi madali pag-uusapan ang pagtataksil, ang sakit at ang pagdududa. Pero isang katotohanan ang hindi nagbabago. Laging may senyales, hindi nawawala ang truth minsan, hindi lang natin alam saan titingin. Kaya mahalaga ang pagiging kalmado, mapagmasid at hindi agad nadadala sa emosyon. Iyon ang disiplina na itinuro ng Stoicism. Huwag mag-react agad, unawain muna ang realidad. Kung gusto mong matuto pa kung paano maging mas matibay na lalaki sa harap ng manipulasyon at emotional games, huwag mong palampasin ang mga susunod na video. Ako ay mula sa aral mula sa Stoicism. Maraming salamat sa panunood at tandaan, ang karunungan ay proteksyon.